Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Andy. So, itong video na to is with the connection sa previous video ko regarding sa BPI savings, how to open savings account. So, kapag tapos kayo mag-savings account, gusto nyo na magkautang, itong video na to is kung paano tayo ma-approve sa BPI credit cards. So, yeah, without further ado, let's get started. So here guys, is isi-share ko sa inyo kung paano tayo ma-approve dito sa pag-apply natin sa credit card. On how to apply to credit card. So ilalagay ko dito sa gilid kung paano yung mga steps at yung mga fill out natin na details para ma-approve tayo. So dito lang yung sa gilid at hindi ko na siya i-explain sa inyo one by one. Kasi dapat alam nyo na yun kung paano nyo sasagutan. So, ito lang. I-share ko lang sa inyo dito sa gilid. Tapos, ipapakita ko lang sa inyo itong natanggap ko. Freshly tanggap. So, galing siya from LBC. So, nagulat ako kanina kasi biglang may kumatok. Actually, guys, kapag na-approve kayo sa BPI, ang una pa lang nag-text sa akin is yung due to high limit of application, medyo matatagalan si BPI. Then the next na nag-text sa akin is yung application ko is currently processing. Then yung next na nag-text sa akin, pagitan lang siya ng araw. Tapos yung nag-text sa akin is congratulations na, I got approved. So, ayun. Tapos, yung next na nag-text sa akin, bali, 4. Next na nag-text sa akin is, i-deliver na nila yung card within, sa Cavite kasi, it's 4 to 5 days, banking days. So, actually, kaka-receive ko lang ng text kahapon. Tapos, ngayon, kinabukasan, natanggap ko na kaagad. And, today is December 23, diba? Sobrang rush ng araw ngayon. Tapos di ko ina-expect na may kakatok sa bahay. Tapos dito nga i-deliver tong BPI credit card ko. So eto guys, i-share ko lang sa inyo. So hindi to hindi to steps kung paano. Ikikwento ko lang. Disclaimer lang, guys. Ikikwento ko lang kung paano ako na-approve. Syempre hindi naman tayo pare-parehas, 'di ba? So ikikwento ko lang yung process kung paano ako na-approve. So ayan, yung una kasing pagkakaintindi ko dito is, syempre, sinasabay nila sa rush, Christmas rush, the more na kailangan ng tao ng pera, isasabay talaga nila yung credit card para maraming makautang sa kanila. So, ayan, business is business. So, ito nga pala yung nakuha kong BPI. BPI reward siya. Actually, hindi ko maalala kung ano yung in-applyan kong BPI na card. Ang dumating kasi is BPI reward. So, papakita ko sa inyo yung itsura niya. Ganito yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya, guys. Ayan, BPI rewards. Ganyan. Yung gilid na to, ayan. Diyan nakalagay yung credit card details. So, ayan. Tatakpan ko na lang yan sa video. Tapos, hindi ko pa siya tinatanggal kasi hindi ko pa naman siya gagamitin. So, gagamitin ko na lang siya kapag kailangan ko na. So, sa credit card details, ipopost ko na lang din dito para maintindihan ninyo. So, yung credit card details, syempre nakalagay dyan yung credit card number. Tapos, yung total credit limit, cash advance limit, statement date. So, yung statement date, dun yung araw na cut-off. So, cut-off date yon. Every 15th of every month yung nakalagay dito sa akin. Tapos, monthly due date. Ito naman due date is kung kailan nyo babayaran yung lahat ng inutang nyo within your cut-off date. So, medyo tricky tong explanation and hindi ko alam kung carry ko pang i-explain sa inyo kasi I have a limited time lang today dito sa pag-video ko. So, ito lang muna yung i-share ko. Guys, if meron kayong tanong, siguro mag-follow up video na lang ako dito. Kasi itong video na to is for the purpose lang ng how I get approved sa PPI. Okay? Tapos, yung expiry date ko is on December 2028. Tapos,
Ayun lang guys, wala naman masyadong ganap dito sa BPI Rewards Card. Actually, first time kong magkaroon ng credit card sa BPI. Pero, kaya siguro ako na-approve dito sa BPI kasi unang-una ito, steps on how to get approved dito kay BPI. First is nag-open ako ng savings account sa kanila last year. So, it was October 2022. So, today is December 2023. Tapos, after kong mag-apply ng savings account sa kanila, nag-try akong mag-sign up para kumuha ng credit card. So, definitely, hindi nila ako na-approve kasi first time kong magkaroon ng account sa BPI. Hindi pa ako approve. And, second is, mababa yung sahod ko, okay? Hindi siya pasok dun sa pag-apply ko ng credit card. Pero, trinay ko pa din. Nagpasa pa rin ako ng application. Then, after nung pagpasa ko ng application sa kanila, actually, meron din silang credit card na tina-tie up nila dun sa kung how much lang yung savings mo. Halimbawa, meron kang 15,000 na savings dun sa BPI savings account mo, okay? BPI savings account is 15,000 pesos. Kung meron kang 15,000 sa savings account mo, then bibigyan ka nila ng credit card which you can consume up to 80% lang. Magkakaroon ka ng credit limit ng 80% lang ng 15,000 pesos na savings mo. So, yun dun sa savings mo, parang startup kit yata ang tawag doon. Yon, dun sa savings account mo na 15,000 pesos, hindi mo siya dapat magalaw. Naka-hold yun kay BPI, okay? Hold siya. Hindi siya pwedeng galawin. Kasi dun kinukuha yung 18% credit limit ni BPI. Kapag bago ka lang naman na depositor ng BPI. Yun, para maging clear, okay? So, ayun guys. So, hindi ko siya inavail yung time na yon kasi unang-una, nag-limit lang ako, maintaining balance lang yung dineposit ko kay BPI. So, ayan, it was 3,500 data yung credit, yung maintaining balance ko. Pero alam ko 3,000 lang yun. Pero ang laman ng account ko noong time na nag-apply ako is 3,500 pesos. So, ayan, after 6 months na na-denied yung application ko, so, October 2022, next year, January, nag-try ako ulit. After 6 months ng October yun eh. So, basta 2023, nag-apply ako ulit. So, online naman to, guys. Sa online. Tapos, disapprove again. Ganun ulit yung inana nila sa akin. Inalok nila sa akin. Yung sa starter pack yata yun. Tapos, denied again. So, disapproved. Tapos, ang ginawa ko, so, syempre, 2023 na ngayong year, nag-add at least, 100, 200 pesos every cut-off ko sa sahod. Nagdagdag ako ng nagdagdag. Basta lang gumagalaw yung savings ko dun sa BPI. Tapos, tiligilan ko na yung pag-apply ko. Kasi nung mga times na nag-a-apply ako, nag-try na ako kumonta kay Moneymax. Hindi pa rin na-disapprove. Tapos, nag-try ako dun sa Facebook. Yung mga link doon, hindi pa din. So, ayan, multiple times talaga ako na-disapprove, guys, as in talaga. Tapos, itong October o November, itong November lang, 2023, so, syempre, naka-1 taon na yung account ko sa BPI na tuloy-tuloy ang pasok ng savings. Kahit maliit yan, guys, basta pumapasok yan sa statement ng account mo every month. Mare-recognize nila yan na, ay, talaga tong taong to, nag-iipon to, ganyan. Kahit 20 lang yata, 50 pesos. Basta may pasok mo dun sa account mo. At gumagalaw yung statement balance ng savings account mo. Syempre, makikita nila kapag ni-review nila yung application mo sa credit card. So, feeling ko, disclaimer lang, feeling ko, ganun yung nangyari sa akin. Kaya na-approve ako agad. November lang ako nag-apply. Then, December, na-approve ako ngayon ng December, ha? Nag-text sa akin December 8 siguro. Tapos, nakuha ko yung card December 23. O, diba? Bongga. So, ayun guys, kung gusto niyo magkaroon ng credit card ni BPI, meron kayong 2 choices.
Una is yung mag-hold kayo ng 15,000 pesos sa savings account nyo. And pangalawa is patagalin nyo yung account nyo. Laguin nyo muna, patubuin nyo muna ng 1 taon bago kayo mag-apply kay credit card. Yun ay kung kung wala kayong tawag dito. Kasi guys, nakalimutan ko palang i-mention, meron akong credit card ni BDO. Credit card holder ako ni BDO last year pa, 2022. So, kasi meron ding question dun kay application ni BPI kung are you holding an existing credit card So, i-yes nyo yun. Kapag ni-yes nyo yun, syempre, magtutuloy-tuloy na yung ibang question kapag ni-yes nyo. Kapag ni-no nyo, hindi ko alam kung magpuproceed pa rin yun kasi ako ni-yes ko yun. Explain ko to sa abot ng makakaya ko kung ano lang yung experience ko ha. Hindi naman lahat ng experiences pare-parehas, diba? So, ayan nga, kinikwento ko lang yung sa ginawa ko sa akin. So, next naman is, ayun nga, una muna kung hindi kayo holder ni kahit anong credit card, siguro mas maganda kung mag-hold na lang kayo ng 15,000. At kung gustong-gusto niya na talaga magkaroon ng credit card ni BPI. Kasi napakadaming benefits ng BPI credit card. Unang-una kasi, kaya talaga ako kumuha ng BPI. Kasi yung every 35 pesos is equivalent to 1 peso. So, marirebate lang. Halimbawa, gumastos ako ng 1,000 pesos. So, yun wipe ko gamit ang credit card ko. So, ilang 35 ang meron sa 1,000. Yun ang magiging rewards ko sa akin. Tapos, yung rewards ko, pwede ko siyang magamit sa maraming paraan. Okay? Actually, hindi ko pa yan alam kasi hindi ko pa naman siya nasusubukan. Pero, nabasa ko kasi to. So, ayun. In-explain ko lang din sa inyo. Mamaya, papakita ko sa inyo yung nasa loob nitong sulat para ma-explain ko yung use na tong credit card ko ha. Hindi kasi lahat ng credit card is pare-parehas ng ng benefits or ng details. So, ayan. Tapos, ayun na nga guys, going back to my explanation kung paano tayo ma-approve ni BPI is, ayun nga, yung una, balik tayo sa una ha, 15,000 hold na, na savings. Tapos, pangalawa is yung antayin nyo magkaroon ng trust sa inyo si BPI 1 year. Yon, kung kaya nyo pong mag-antay ng 1 year bago kayo mag-apply ng credit card. And then, next is, para ma-approve pala, is yung pang third is, kung meron kayong previous na credit card, kung meron kayong active na credit card. So, doon malalaman ni BPI. Marireview niya kasi kung good payer kayo or bad debtor kayo. Okay? So, ayun guys. Ayun lang yung 3 ways kung paano ako na-approve ni BPI. So, ayun. Dito naman, regarding naman dito sa card. So, ang benefits nitong card naman na ito is enjoy no interest on new purchases for the first month. Actually, lahat naman ng credit card, walang interest kung first month, 'di ba? Tapos, credit card charges for your previous month's unpaid balance. Oh! BPI, hindi. Actually, sinabi niya, BPI credit card charges you for your previous month's unpaid balance. So, ayun. Tapos, save when you shop abroad with BPI credit cards for low foreign exchange rate of just 1.85%. So, ayan. Get more value for money with the BPI points you earn with every purchase. Ayan, download the Vibe app to know your points and balance and conveniently redeem rewards. So, wala pa akong Vibe na app, kaya da-download ko na ito mamaya. Faster and safer way of payment with Mastercard contactless. Just tap your card to pay for your purchases at affiliated merchants. So, ayun, yung mga affiliated merchants ni Mastercard. Ito palang credit card ko is Mastercard kasi ito ay BPI Rewards. Ayan, akala ko nga yung ibibigay lang sa akin is yung Blue Rewards. Tapos, naalala ko, ang in-apply ko pala dito is meron akong supplementary card na mama ko
yung in-appoint ko sa supplementary card. Ayun lang yung nakalagay dito, guys. Kung meron kayong ibang questions, since 15 minutes na to, hindi ko na masyadong i-edit tong video ko. Ayan na yan. Meron kayong ibang questions, suggestions, comments, ayan. Sagutin natin yan sa comment section sa baba. Medyo hindi ako talaga makapag-video ngayon sunod-sunod. Actually, meron din akong Union Bank credit card kung paano din na-approve at yung link doon. Meron din akong ganon. Kaya lang kasi guys, hindi ko ma-video lahat. So, ayan. If you guys wants to know more about this BPI credit card, actually kasi ako din, gusto ko rin malaman kung ano pang kayang ibalik sa akin ng credit card. 'Di ba? Aside sa masakit siya sa ulo kapag hindi mo siya binayaran ng ayos at ng tama. Pero guys, masayang gumamit ng credit card kapag ikaw ay good payer talaga. Marami siyang tulong, mababalik niya. Lalo na kapag rewards, kasi nga, yun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, every 35 pesos is equivalent to 1 point. So, ay 1 peso. So, ayun, every 35 pesos na spend mo, magiging 1 peso siya sa reward card mo, papasok siya. So, ayun. Gagawa ako ng next video, ipagko-compare ko yung BPI rewards sa Union Bank rewards kasi yung akin din is rewards din. Sa Union Bank rewards ko, ang bilis talaga guys. Ang bilis lumaki talaga ng points. Pati ng utang. Ayan. Pero mabilis talaga, kaya gusto ko nang ma-redeem yung Union Bank points ko, i-redeem ko na. So, etong BPI, kaya ako kumuha nito pala. So, yan, explanation kung bakit ako nag-avail is, unang-una, ayun nga, rewards kasi siya. So, madali, mabilis ang balik niya. Tapos, marami pang, maraming nag-o-offer ng zero interest kapag installment. So, ayun, dahil nakalipat na kami sa bago namin bahay, wala pa kaming gamit. So, I'm planning to buy some furnitures na installment ng within 36 months na BPI. Mga major credit card lang yung tinatanggap nila. So, ayun. Kaya, gusto ko talagang mag-BPI. At saka, sa Zalora. Sa Zalora kasi zero interest, diba? Sa Zalora kapag kailangan ko ng sapatos o di kaya ng bag sa Zalora o di kaya ng relo o minchi. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. I hope na magkaroon kayo ng idea kung paano kayo ma-approve sa BPI. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Bye! Talsik lamay ko!